Daily Gospel Reading para sa Pebrero 20. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Unang pagbasa mula sa aklat ni Santiago. Mga kapatid ko, bilang mga nananalig sa ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, kung may pumasok sa inyong pagtitipon na may suot na mamahaling damit at singsing na ginto, at may pumasok ding isang dukhang marumi ang damit, at ang pinaupo ninyo sa marangal na upuan ay ang mayaman, samantalang ang dukha ay pinatayo ninyo o pinaupo sa paanan ninyo, hindi ba kayo nagtatangi at humahatol ng masama? Pakinggan ninyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa paningin ng sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinako sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit, hinamak ninyo ang dukha. Hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba sila ang lumalapastangan sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo? Ang tinutupad ninyo ang utos ng kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mabuti ang inyong ginagawa. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, nagkakasala kayo at hinahatulan ng kautusan bilang mga lumalabag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dinidinig ng Panginoon ang daing ng dukha. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang papuri sa Kanya'y laging nasa aking labi. Ipagmamalaki ko ang Panginoon. Maririnig ng mga mapagpakumbaba at sila'y magagalak. Dinidinig ng Panginoon ang daing ng dukha. Ang Panginooy nakatingin sa mga matuwid at ang kanyang taingay nakikinig sa kanilang daing. Ngunit laban siya sa mga gumagawa ng masama upang burahin sa lupa ang kanilang alaala. Dinidinig ng Panginoon ang daing ng dukha. Kapag tumawag ang mga matuwid, sila'y dinirinig ng Panginoon at inililigtas sa lahat ng kanilang kapighatian. Malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na damdamin. Dinidinig ng Panginoon ang daing ng dukha. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga dayon sa paligid ng Cesarea de Filipo. Sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Si Juan Bautista," sabi ng ilan. "Si Elias naman," sabi ng iba, "o isa sa mga propeta." At tinanong niya sila, "Ngunit kayo, sino ako para sa inyo?"
Sumagot si Pedro, "Ikaw ang Mesiyas." Mahigpit niya silang pinagbilinan na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At sinimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay dapat magdusa ng marami, itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba, patayin at muling mabuhay pagkalipas ng 3 araw. Tahasan niya itong sinabi. Ngunit isinama siya ni Pedro at sinimulang pagsabihan. Kaya't hinarap ni Jesus ang kanyang mga alagad at pinagsabihan ni Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat hindi sa Diyos ang iniisip mo, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Reflection. Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ng unang pagbasa. Huwag magtatangi ng tao. Sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa komunidad, madaling igalang ang may kaya, ang may impluwensya, ang kilala. Ngunit ang dukha, ang tahimik, ang walang posisyon, madalas hindi napapansin. Bilang isang taong naglilingkod sa komunidad, napakahalaga nito. Ang tunay na paglilingkod ay hindi para sa makapangyarihan lamang, kundi lalo na para sa maliliit. Sa Ebanghelyo naman, tinanong ni Jesus, "Sino ako para sa inyo?" Hindi sapat na alam natin ang sagot ng iba. Hindi sapat na alam natin ang doktrina. Ang tanong ay personal. Sino si Jesus sa puso mo? Siya ba ay tagapagligtas lamang kapag may problema? O siya ba ang Panginoon ng buong buhay mo? At nang sabihin ni Pedro na si Jesus ang Mesiyas, tama siya. Ngunit nang marinig niya na ang Mesiyas ay magdurusa, tumutol siya. Minsan, ganito rin tayo. Gusto natin ang Diyos ng biyaya, pero ayaw natin ang Diyos ng krus. Gusto natin ang tagumpay, pero ayaw natin ng sakripisyo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagkilala kay Kristo, kundi pagsunod sa Kanya kahit may paghihirap. Ang unang pagbasa at Ebanghelyo ay may iisang hamon. Tingnan ang tao ayon sa puso ng Diyos. Isipin ang plano ng Diyos, hindi lamang ang kaginhawaan ng tao. Sa huli, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa pag-ibig, sa kababaang loob, at sa katapatan kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Poong May Kapal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.